alam mo, ang problema kasi riyan, hindi fixed term yung panunungkulan ng PNP. Kung nataon niya na ang appointee ay katulad ng pagiging commissioner ng COMELEC o pagiging commissioner ng tawag nito ng COA na or civil service na merong fixed term, pwede nating masabi na ngayon nakuha mo na yung inaambisyon mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng presidente. Iba ito Kasi itong posisyon na ito, anong tawag niyan? Walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng presidente, hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So ang expectation is lahat ng gusto ng presidente susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Opo. Ngayon, kaya nga naisulat ko nga na kagabi na magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no? Sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint, talagang susunod sa mando niya, no? Kasi matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He's not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga. Kasi yun ang background niya From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or The Hague, no? Depende sa pronunciation na gusto ng ating mga nanonood. Opo. Yun nga sana ang susunod kong itatanong, Sir Jay. Doon sa mga naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin ang bagong hepe ng PNP? Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, no? Yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, no? Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, no? 3 lieutenant general. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero so isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, no? Kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, no? Local absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, no? Opo.
Oo. Lahat ginawa niya. Lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi nilang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Po. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP. Masamang image din ito sa international. Kasi, can you imagine somebody who rendition the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no? Kung aalisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi tayo nangiintriga kasi pagkahapon lang ng hapon nung lumabas yung balitang yan, yung mga junior officers na nakakausap ko, nagpapadala ng mensahe, patago nilang sinasabi, we withhold nyo lang pangalan namin, ganito. Kasi sinasabi nila yung hindi nila kagustuhan. Remember, may malaking problema na kaagad yan. 53 officers of the Philippine National Police from Davao region were farmed out to far-flung areas as far as Cordillera Autonomous Region, Catanduanes, Romblon, economically dislocating them, including their families, no? So ang laking sama ng loob niyan, no, na kinikimkim. Bagamat professional sila, tinanggap nila yung order, pero sa loob-loob niyan, talagang kung pwede lang sabihin na isinusumpa nila si Torre, malamang ganun ang nasa kalooban nila, Jade. Opo. At isa nga sa mga napansin din, Sir Jay, ang nakikita nyo rin ho ba na ang kapulisan, lalo na yung mga namumuno, ay nagagamit sa politika? Alam mo, matagal nang politicize ang PNP na dapat sana hindi, no? Pero mas lumala ngayon. Kung noon ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Ha? Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order, gagawin may big because you wanted to keep your position or get a higher position, no?